Sa loob po ng maraming siglo, ang ginto ang naging simbolo ng yaman at taguan ng halaga sa panahon ng krisis. Pero ngayon, may bagong contender at yan po ay walang iba kundi si Bitcoin. Ayon sa financial experts tulad ng Bernstein, unti-unti nang lumalakas si Bitcoin bilang store of value na kayang pumalit sa ginto sa susunod na dekada. Paano ito mangyayari? Ano ang epekto nito sa market, lalo na para sa atin bilang mga traders at investors? Harayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Bakit nga ba naisipang pwedeng palitan ni Bitcoin ang gold o ginto? Yan, ang unang dahilan ay ang store of value evolution. Yan, store of value evolution. Ang ginto bilang traditional na hedge asset ay ginagamit upang protektahan ang yaman mula sa pagbaba ng ekonomiya. Pero ayon po kay Gautam Chugani, isa po siyang analyst ng Bernstein, nagbabago na ang pananaw ng mga institution. Unti-unti na pong kinikilala si Bitcoin bilang modern alternative na ginto. At ang tanong ay bakit? Dahil ito po ay digital. Yan, mas madali po itong maipasa sa iba at may limitadong supply. Meron lamang po itong 21 na supply. Ayan, na create. Yan, 21 million Bitcoin na na-create. Sa parehong paraan na pinapahalagan natin ang scarcity ng ginto, ganito rin po ang siyang nangyayari kay Bitcoin. Ayan, si Bitcoin bilang bagong store of value. Ayon po sa financial expert na si Hill Loria, ayan, si Bitcoin ay nagiging mahalaga sa mga portfolio dahil po sa mababang correlation nito sa ibang assets. Ibig sabihin, kapag ang market po ng stocks o bonds ay pababa, maaari pong magbigay ng proteksyon si Bitcoin tulad ng ginagawa ng ginto. Ito rin ang dahilan kung bakit tinatawag na digital gold itong si Bitcoin. Ayan. Ang isa pang dahilan kung bakit pwedeng palitan ni Bitcoin ang ginto ay ang institutional adoption. Yan, malaking bagay po ang pagsali ng malalaking institution sa Bitcoin space. Halimbawa, ang mga korporasyon ay nagsisimula na pong maglagay ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang treasury. Kahit ang President-elect ng US na si Donald Trump ay nagpahayag po ng kanyang balak na magtayo ng Bitcoin Reserve para sa kanilang bansa. Kaya sa ganitong suporta ay mas nagiging legit si Bitcoin bilang bahagi ng global financial ecosystem. Kaya ayan, ngayon ay ano naman po ang mga kalamangan ni Bitcoin kumpara sa ginto? Ayan, unang-una ay ang digital at ito po ay madaling dalhin. Ang ginto ay pisikal at mabigat po ito. Kung gusto mong maglipat ng malaking halaga ng ginto, kailangan ng malaking logistics. Yan. Samantala, si Bitcoin, kaya mong magpadala ng milyong-milyon Bitcoin gamit lamang ang isang smartphone. Yan. Ganyan po kadali. Ang maliban dito ay ang isa pang bagay na kalamangan ni Bitcoin sa ginto ay mas transparent po ito. Yan, dahil sa blockchain technology ay mas madali pong masubaybayan natin ang mga transaction gamit si Bitcoin. Hindi ito nangyayari sa ginto kung saan ay mahirap pong tukuyin ang source o tunay na halaga nito. Yan, ang isa pang bagay na kalamangan ni Bitcoin sa ginto
ay ang kanyang deflationary asset. Yan, ang supply po ni Bitcoin ay limitado. Hindi po ito pwedeng likhain ng basta-basta tulad ng fiat money o kahit ang pagmimina ng ginto. Dahil dito, natural na tataas ang halaga nito habang tumataas ang demand. Ngayon ay bakit naman po sinasabi ng iba na hindi pa handa si Bitcoin? Ayan. Ang una pong dahilan kung bakit hindi pa handa si Bitcoin ay ang volatility. Yan, isa po sa mga pinakamalaking issue kay Bitcoin ay ang kanyang pagiging volatile. Ang presyo po ay maaring tumaas o bumaba ng malaki sa loob lamang ng isang araw. Kaya ayon po kay Ginoong Jerome Powell, Federal Reserve Chair, siya po ang Federal Reserve Chairman, si Bitcoin ay mas ginagamit bilang speculative asset kumpara sa pagiging store of value tulad ng ginto. Yan, maliban dito ay wala pang malawakang adoption. Yan, isa na rin po ito sa sinasabi ng iba kung bakit hindi pa handa si Bitcoin. Wala pa raw malawakang adoption. Bagamat marami pong korporasyon at gobyerno ang nagpapakita ng suporta, ay hindi pa rin ito ginagamit bilang pangunahing paraan ng transaction sa karamihan ng mundo. Ito po ang isa sa mga hadlang sa ganap na pamamayani ni Bitcoin. Ayan. Ang isa pang bagay na sinasabi ng iba kung bakit hindi pa handa si Bitcoin ay ang regulasyon. Ayan. Hindi lahat ng bansa ay bukas po sa paggamit kay Bitcoin. Ang iba po tulad ng China ay nagpapatupad ng mahigpit na regulasyon laban sa crypto. Kung hindi po magiging malinaw ang regulasyon sa iba't ibang bansa, maaari pong mapigilan ang paglago nito. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito? Yan, epekto ng pagpapalit ni Bitcoin sa ginto para sa atin dito sa Pilipinas. Yan. Ang una ay maaari po itong magdulot ng mas malawak na oportunidad para sa mga Pinoy. Yan. Kung tuluyan pong maging pangunahing store of value si Bitcoin, magkakaroon po ng mas maraming pagkakataon ang mga Pinoy na mag-invest. Hindi po tulad ng ginto na may mataas na entry point. Sapagkat si Bitcoin ay mas accessible dahil pwede po tayong magsimula kahit sa maliit na halaga lamang. Yan, maliban po rito, ang isa pang maaring maging epekto nito sa pagpapalit ni Bitcoin sa ginto ay ang pagbabago sa financial ecosystem. Ayan. Habang nagiging global standard itong si Bitcoin ay maaari pong maingganyo ang ating gobyerno dito sa Pilipinas na magpasa ng mas paborableng regulasyon para sa crypto. Posible pong maging bahagi ito ng National Treasury tulad ng plano ng US. Ayan. At ang panghuli na maaring maging epekto nito sa pagpapalit ng Bitcoin sa ginto dito sa Pilipinas ay magkakaroon po ng mas malawak na financial inclusion. Yan, maraming Pinoy ang wala pong access sa traditional na banking. Ngunit kayang pumasok sa crypto gamit lamang ang smartphone. Kung magiging pangunahing asset si Bitcoin, mas maraming tao ang magkakaroon po ng access sa yaman at innovation. Kaya yan, ganyan po katindi ang magiging epekto nito para sa atin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Yan, ang ideya po na papalitan ni Bitcoin ang ginto bilang store of value ay mukhang posible, ngunit nangangailangan po ng panahon. Totoo po na may maraming benepisyo si Bitcoin. Yan, ang pagiging digital, transparent at deflationary. Pero hindi po natin dapat baliwalain ang mga hamon nito tulad po ng volatility at kawalan ng malinaw na regulasyon. Bilang isang Pinoy crypto investor o trader,
mahalaga pong mag-research bago mag-invest. Tandaan na si Bitcoin ay isang high-risk, high-reward investment. Sa kabila ng mga risk, naniniwala po ako na si Bitcoin ay isang makabagong paraan upang mapalago ang yaman, lalo na kung ito'y gagamitin ng tama at may sapat na kaalaman. At ayan, papalitan nga ba ni Bitcoin ang ginto? Ang sagot ay maaaring oo, pero hindi agad-agad. Si Bitcoin ay may potensyal na maging bagong ginto ng makabagong panahon, pero kailangang maayos ang mga issue nito tulad ng regulasyon at adoption. Sa ngayon ay maganda pong balansehin ang investment sa parehong traditional at digital assets. Kung ikaw ay isang Pinoy na handang makisali sa revolusyong ito, maganda sa pag-aaral at samantalahin po ang mga oportunidad habang maaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.